Praise God. Yung palakpak po para sa ating Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Napakabuti ng Lord. Bagamat napakalamig ng paligid. Pero ang ating espiritu ay nag-iinit sa presensya ni Lord. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So today is our proclamation and 7th day ng ating 7 days prayer and fasting. At nagkaroon po tayo ng gawain, from Monday to Saturday. At noon pong Tuesday ay nagkaroon po ng gawain ng face-to-face prayer meeting sa tahanan po ng inyong lingkod. Kila Bishop. At purihin ng Panginoon, ang sarap na magkasama-sama muli after a long time na tayo po ay pinagkahiwa-hiwalay ng pandemic. Praise God. Purihin ang Panginoon. At ang mensahe po ng Lord ay nag-strike sa akin doon po sa Colossians chapter 1 na binanggit po doon, yun pong doing the will of God. Yun pong sabi nga po doon is, yun pong ating awareness, pagkaalam sa kalooban ng Diyos at sa salita. Siyempre, pagka nais mo na mangyari sa buhay mo ang kalooban, kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Amen. The Word of God. Kaya magkasama lagi yon. The Word of God and the will of God. Kaya, this 2024, ito ang ating i-desire. Alam natin na marami tayong pagdadaanan, all throughout 2024. Pero ang sabi ng Lord, ang paalala sa atin ng Colossians 1:10, ang sabi doon, we will endure and enjoy the journey. Amen? Endure and enjoy. At tunay nga ang Diyos sapagkat ang Diyos ay kasakasama natin. Ang Lord, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen? Basta ibigay natin at alam natin na kasakasama natin si Lord, walang bagay na mahirap na mangyayari sa atin this 2024. Kaya palakpakan po natin ang Lord sa kanyang mga pangako at mga salita na patuloy na nag-i-strike sa ating mga puso. At nung pong Thursday, nagkaroon din po tayo ng gawain at ang nag-share po si Bishop, ang sabi nga pong ganon, yung pong arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. So this 2024, we will shine. Amen? Do you believe that? Amen. Mag-i-increase, magiging fruitful ang bawat isa sa atin because we walk worthy of His calling. Amen? Praise God. At ngayon pong umaga ay inintroduce na po ni Bishop ang atin pong topic. Hindi na nakapag-introduction. Ayan. Ang sabi po doon, a new beginning with Christ. Napakasarap pong magsimula talaga nakasama ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po muna ay magsimula sa panalangin bago po tayo dumako sa ating meditation ng salita ng Lord. Hallelujah. So tayo po ay saglit na yumuko at pumikit at ating pong idulog sa Panginoon sa oras na ito ang kanyang pagsama sa atin. Yes, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, niluluwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, sa aming pagsama-sama sa tuwing araw na linggo, Lord God, ang nais namin patuloy kang maluwalhati at maparangalan sa aming pong mga buhay. At sa bahaging ito, Panginoon, as we meditate your word, Lord, continue, Lord, to manifest your glory, O God. Ikaw ang maluwalhati at maparangalan. And let the spirit of revelation, O God, your word, Panginoon, ang patuloy na magmi-minister sa buhay ng bawat isa po sa amin. Hallelujah, God. At tunay nga, O Diyos, na gawin mong matabang lupa ang aming mga puso na siyang sisidlan at tataniman ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po ng marami. Ikaw lamang ang maluwalhati at maparangalan sa aming kalagitnaan. To you are the glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpak nga po para sa Lord. Hallelujah. Praise God. Ang atin pong pag-aaralan is about our life in Christ. Hallelujah. Yung pasimula. Every time na nagpapasimula ang panibagong taon,
panibagong taon, panibagong buhay. Today is a second Sunday of the year 2024. At alam natin, meron tayong one thing in common na sa puso ng maraming tao ay yung ano ba yung gusto nating gawin, panibago, new things. Ano po? Sabi nga po ng Isaiah 43 is new things. Forget the former things, but I will give you new things, ang sabi ng Lord. So, meron tayong tinatawag na resolution, New Year's resolution sa bawat isa po sa atin. Ayun po yung common na ginagawa natin pag, ito ang gagawin ko ngayong 2024. So ano ba yung dinidesire ng heart natin na ating gagawin na bagong bagay na gagawin natin for this 2024? Yung iba dun sa mga Chinese tradition, yung iba makikita niyo po sa lugar nung kami napunta ni Bishop sa Hong Kong, talagang pagka dadating ang January or February, marami kang makikita sa mga basurahan o yung lapsapan kung tawagin na merong mga gamit sila doon. Tinatanggal yung mga luma, tapos ay yung mga Pilipino ang ginagawa ay sinisimot naman. Kasi hindi naman mga sira, pero siguro mga nagamit na nila yon ay, di ba, yun ang kanilang tradisyon na sa panibagong taon ay bago ang kanilang nais na gamitin. Amen. So, tayo sa mga Pilipino, sisimutin lang natin yon. Amen. Praise God. Pero sa atin, di ba, pumasok ang bagong taon, gusto natin bago. Sino dito yung mga nagpalit ng mga kortina? Taunan mga nagpapalit ng kortina. O nung Pasko pa, nagpalit na ng kortina. Di ba, ang hirap kasing magtanggal ng kortina. So, minsan twice a year lang or minsan once a year pa. At ano pa yung mga lumang damit? Sino yung mga tinatanggal na? Nag-iimis. At ang mga itinitira ay yung mga isinusot na lang. So, pinamimigay. So, ang sarap sa pakiramdam na bago at malinis yung ating gagawin o makikita doon sa ating tahanan. Praise God. So, ganun din po sa buhay ng ating spiritual na buhay. Nais natin tanggalin na yung mga pangit, tanggalin na yung mga bad habit or attitude natin at nais natin maging bago na tayo dahil tayo'y mag-shine sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. At may sinabi po dito si Apostol Pablo sa Romans chapter 13. Ayan. A new beginning with Christ. Laging kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Praise the Lord. Ang sabi po ng Romans chapter 13, verse 11 hanggang 14. Ayan, ang atin pong i-meditate ngayong umagang ito. Romans 13. Buksan po natin ang ating mga Holy Bible. Ang ating mga holy cellphone. Ayan. Ano po? Sa Tagalog ko po nais na basahin. Ano po? Roma 13 verse 11 hanggang 14. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Verse 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Praise God. So ito yung
at sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na paalala at ang nais niya ay talagang magbagong buhay para sa Panginoon. Kasi mga Kristiyano, mga tumanggap na sa Panginoon. So, kailangan talaga mag-manifest ang Lord sa ating mga buhay. Makita sa lahat ng ating mga ginagawa, sa isip, sa salita man o sa pagkilo, sa paggawa, ay naandoon na kailangang makita talaga ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya sa pasimula pa lamang ng taon, talagang yung glory ng Lord ay nagsashine na sa ating mga buhay. Amen. At alam ko po ang bawat isa ay nangyayari sa atin yon. Praise God. Meron pong ilang bagay na dito din po sa verse na ito na ating pag-aaralan from verse 11 to 14. Dito po iikot ang ating meditation, na ang buhay na nakapaloob sa ating Panginoon. Kasi binanggit po dito sa verse 14, yung ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. So, Jesus Christ, si Christ talaga ay yung buhay, pasimulang buhay na kasama ang ating Panginoon. Kasi ang ganda nga ng ating pangalan ng church natin Life in Christ. Buhay na kay Kristo. Amen? Ibig sabihin talagang ang Lord ang naghahari, ang Lord ang kasakasama natin. Si Jesus ang nag-glorify sa atin. Yung buhay natin talagang ibinigay na natin completely 100% sa ating Panginoong Jesus. At naandun din na ang pag-aalay ng buhay natin nung simula nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay sinusunod na natin. Naalala ko nga yung preaching ko last year na agad, December pa lang po yun. Yung Lordship, yung pagka-Panginoon ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay ay nagaganap po sa atin. Hindi lang as Savior, but Lord of our life. Amen. Kaya ang paalala po sa atin dito, yung sa verse 12, ang uunahin po natin na binanggit dito ni Apostol Pablo. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Ano kayang ibig sabihin noon? Kasi alam natin na ang Lord ay dadating at alam natin na maghahari ang Panginoon. Sabi nga tayo ay nasa last days na. At malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Amen. So, hindi ko naman inirelate ito sa edad ko. Kasi 56 pa lang ako. Namamaalam. Kasi minsan, pag tayo daw nasa 60 o 70, talagang madilim na ang buhay. Hindi naman madilim ang buhay. Maliwanag kasi kasama natin si Lord. Ibig sabihin, may time, kasi ang Lord na may sa tanghali, yung mga kabataan, nasa umaga pa. Tapos yung mga mga professional, medyo nasa katanghali ang tapat. At tapos yung mga 50, pababa ang edad, ay nasa medyo bandang hapon na tayo. Amen. Pero ang sabi po dito, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Ano po ang sabi? Layuan na natin ang lahat ng gawaing masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ito yung unang paalala. So, ang unang dapat daw nating gawin this 2024 is leave your past behind. Alisin na, layuan na daw natin ang lahat ng gawang masama. At italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Leave your past behind. So, iiwan natin ang lahat ng pangit, ang lahat ng masama. Bagamat tayo, sabi nga, tayo nasa mundo pa, marami pa tayo minsan nagkakamali, pero hindi intentionally or consciously ay tayo gagawa ng masama, kundi talagang kailangan aware tayo na, ayoko nang ako'y nagkakasala sa Lord. Amen? Alam natin na hindi na nalulugod si Lord. Ang sabi din nga ng Isaiah na kinot ko kanina, 43 verse 18,
Forget the former things and do not dwell in the past. Huwag na nating alalahanin pa yung mga nakaraan nating failure o mga ginagawang pangit noong 2023. At ngayon, see, ang sabi ng Isaiah, see, I will do a new thing. Ano po? Bagong bagay ang gagawin ng Lord sa atin. Hindi magagawa ng Lord ang bagong bagay pag tayo ay pabalik-balik dun sa masasama nating pangit na ginagawa noon. Kailangan kumbaga ay we live a holy life talaga sa Lord, para maganap. Kasi gusto ng Lord na pagpalain ka eh. Gusto ng Lord na mag-succeed tayo sa buhay natin. Pero hindi mangyari dahil may mga balakid o may mga hindi mag-flow ang blessing ni Lord kasi may mga pangit nga nagagawa tayo sa ating buhay. Kaya ang sabi nga sa atin dito ng Lord is, layuan na natin ang lahat ng masama. Anong dapat nating iwanan? Leave your worries behind. Yung ating mga alalahanin. Ayan, minsan ay nagiging hadlang para hindi magawa natin yung bagay na gagawin natin sa Lord. Ang worries daw po, parang rocking chair. Na gumagalaw ka pero hindi ka umaalis sa tayo mo. Ganun ang pag-aalala. Ano nga naman, sabi ng Mateo, anong magagawa ng iyong pag-aalala? Hindi masosolve ang problema. At ang pag-aalala, ito ay nagsisimula sa pag-aalala ang pagkatakot. At marami nang nangyayari sa buhay nating negative pagka tayo ay nag-alala. Sobrang nag-aalala. Dito yung mga nanay ang pinaka dito eh. Ang pinaka laging merong ganito, worry. Kagaya ngayon. Ngayon ay January. So, matatapos ang first sem ng mga bata. Papasok ang second sem, di ba? Kailangan bayaran lahat ang first sem. At sa February ay enrollment na uli ng second sem. So, sunod-sunod ang ating gastos, di po ba? Nagpasko. Bagong taon. Tapos, hindi tayo kasali sa piyesta. Praise God. Sunod-sunod, babayaran kailangan kumpleto. Hindi ka makaka-enroll nang hindi bayad ang complete ang first sem. Saglit lang po. Praise God. So, yung mga alalahanin natin ay si Lord, ipanalangin natin. Tayo manalangin sa Lord at tayo sasamahan. Maaalis ang ating mga pag-alala. Anong sabi nga sa Mateo? Huwag tayong mag-alala. Do not worry. Yun nga mga ibon, hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Sila'y pinakakain ng Lord. Tayo pa kaya na nilikha ng ating Panginoon. Jesus cares for us. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo pinababayaan. At ayan ay napatunayan na natin sa mga nakaraang taon ng ating buhay. Hindi tayo pinabayaan ni Lord. Amen? Ang dami nating mga pinagdaanan nga 2023. Napakahirap na taon para sa amin. Pero ang provision ng ating Panginoon ay laging naandoon. Tapat ang Lord. Amen po ba? Napatunayan po ba natin na tapat ang Lord sa Kanya mga pangako, sa Kanya mga promises? Kaya bakit pa tayo mag-aalala? Amen? Bakit pa tayo mababagabag? So, ang ating gawin ay talagang i-focus natin sa Lord. Lord, salamat. Tayo magpasalamat na. Sa anumang mangyayari at dadating. Kasi ang taon, unpredictable. Hindi natin alam ang mangyayari. But with Christ, we always win and we are in the victory. Tayo ay laging tagumpay pagkasama natin ang Panginoon. Ano pa po? Sabi, leave your failures behind. Kita niyo po, napaliit pala yung aking type. Leave your failures behind. Kung hindi man po tayo nag-succeed, nakaraang taon. So, this year, 2024, sa Lord natin ihandog. Sa pasimula pa lang,
ay si Lord na ang ina-acknowledge natin sa ating buhay. At makikita natin ang katagumpayan ay nasa atin. Amen. Ang sabi nga ng 1 King chapter 8 verse 33. Basahin po natin. 1 King chapter 8 verse 33 to 34. Ang sabi po dito, ang mga Israelita po ay talagang makikita natin ang daming failures na nangyari sa kanilang buhay. Nung sila ay naglalakbay, ang dami nilang failures. Pero ito makikita natin ang kabutihan ng Lord sa kanyang mga salita. Ang sabi ng 1 King, when your people Israel have been defeated by enemies because they sinned against you, and when they turn back to you and confess your name, then you will hear from heaven, and you will forgive their sins and bring them back to the land of their forefathers. Makikita natin ang katapatan ng Lord sa mga Israelita, sa kanyang bayan mismo. Na ilang ulit, paulit-ulit, nagkakamali, nagpe-fail, di ba? Ang daming mga stubbornness, mga katigasan ng ulo ng mga Israelita. At ang Lord, paulit-ulit na nasasaktan. Pero, ang sabi dito, kapag sila daw ay nagkasala at tumalikod sa Panginoon, tapos mananalangin naman sila, at pag ikinonfess ang pangalan ng ating Panginoon, you will hear from heaven. Dinidinig pa rin ng Lord ang dalangin. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Kahit paulit-ulit nagkakamali ang mga Israelita, paulit-ulit pinatatawad ng ating Panginoon. Pero tayo, wag na nating gagasgasin yung 1 John 1:9. Ito ay nung time na talagang ang mga Israelita, ito'y ginawang example lang para sa atin. Pero tayo, siyempre, alam ng Lord ang motibo ng puso natin. Ay, patatawarin naman ako ni Lord. Okay lang. Hindi po ganon. Kasi talagang may katigasan ng ulo ng mga Israelita. Pero sa paulit-ulit na pagkakasala ng mga tao ng Diyos, paulit-ulit pinatatawad pa rin sila ng ating Panginoon. And bring them back to the land of their forefathers. Amen? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Nagpapatawad sa lahat ng kamali at kalikuan. Praise God. Hallelujah. At ang sabi din ng 2 Corinthians 13, verse 5 to 6, examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Do you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Amen? So, this 2023 ay talagang nangyari sa atin na talagang nire-recognize lang natin si Lord pag talagang kailangan na lang natin siya. But this time, pasimula pa lamang ng taon, ngayon ay January, pa lang ngayon, 14, ay talagang sa pasimula pa lang ay nire-recognize mo na at ina-acknowledge mo na si Lord sa buhay mo. Ang sabi dito ay, ang Lord ang magbibigay sa atin ng mga pagpapala. Amen. In other words, ang sabi nga dito, sa puso talaga, kailangan, totohanang sa puso natin ay, tayo ba ay, talagang si Jesus ba ay nasa atin? Is Jesus really in you? O minsan sa bibig lang, kasi may mga Kristiyano akong narinig, talagang, makikita mo, Jesus, hallelujah, praise the Lord. Pero makikita mo naman yung buhay, hindi naman umaakma yung kanilang pagbubukal. Kasi meron mga taong Kristiyanong ganun maraming praise the Lord, hallelujah, glory to God. Pero tingnan mo yung buhay, hindi naman nakaakma sa kalooban ni Lord at hindi ginagawa yung sinasabi ng Panginoon.
Ano? Meron ba kayong kakilalang ganun? Na ang bukang bibig ay si Lord, pero sa buhay naman ay hindi. Ang Lord ay sa puso tumitingin. Amen? So, ang sabi dito ay, examine yourselves to see whether you are in the faith. Talaga bang ang pananampalataya natin ay sa Panginoon? O pag lang kailangan at may problema, saka lang natin tatawagin siya? Do you realize that Christ Jesus in you? Talaga bang ang buhay natin ay na kay Christ? Life in Christ ba talaga? Amen? Amen po ba? So, unless of course, you failed the test, and I trust that you will discover that you have not failed the test. Ito yung mga, marami kasi tayong mga pagdadaanan sa buhay. Ano po? Na unpredictable, na hindi natin alam, na all throughout the year, sino magsasabi na mararanasan namin nung 2023 ang naranasan. Pero as we encounter, naranasan ang mga pagsubok na yon, we endure the test and we enjoy the journey. Na bagamat nahantong doon sa sakit ni Bishop yung kanyang ina-undergo ngayon. Pero we have joy dahil ito'y bahagi ng kalooban ng ating Panginoon. Para ma-extend pa ang kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Praise God. So, kailangan talaga ay wag na nating babalikan yung nakaraan. Amen? Yung mga masasama nating mga ginagawa noong una. Amen? At alam ko naman na tayo ay, by the grace of God, at sa biyaya ng Panginoon, tayo ay binibigyan ng lakas para hindi na natin mabalikan yun. At tayo ay magkaroon na ng bagong buhay sa ating Panginoon. Amen? And as we let go of the past, we must learn, number 2, we must learn to grab hold of the future. Grab hold of the future, yung hinaharap. Kaya ang message po ni Bishop last Sunday, sabi ko nga, kaya ma-share? So, the beginning of the year ay talagang si Christ ang nasa puso natin. At ang sabi nga nung, yung message ni Bishop last week, follow your dreams. Follow your dreams. Sundin mo man yung mga pangarap mo at ang Lord ay kasama natin, bibigyan niya tayo ng katagumpayan. Grab hold of the future. Alam ng Lord ang ating mga pagdadaanan. God knows everything that is going to happen. Marami tayong mga opportunities na pagdadaanan. Grab hold of the future. Kung meron mga opportunities tayong dadaan sa ating buhay, i-grab mo yun. Baka yun ay na ng Lord sa atin. Paraan ng Lord para tayo mag-excel. Amen? Kaya ang sabi nga ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, atin din ulit pong basahin. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Ayan. Yung opportunity na binibigay sa atin, Lord, because the days are evil. Ang panahon ay talagang maikli lang ang panahon at alam natin na mas evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amen. Ang ganda po ng verse na yan. Sa ating buhay, sa paglakad natin 2024, maging maingat po tayo. Ipanalangin natin. Ito ba ay kalooban ng Lord sa akin? Itong nagaganap at nangyayari? Kailangan tayo maging aware sa will ng ating Panginoon. Understand what the Lord's will is. Pag ito ay meron kang word na ibinibigay ang Lord sa'yo, go. Amen? Go for that opportunity. So, ipag-pray natin na talagang ang Lord ay samahan tayo at yung magagandang opportunity na dadating ay ipagkaloob ng Lord sa atin. Amen po ba? Praise God. So, Ephesians chapter 5, verse 17. So, ito yung pasimula natin.
sa ating po mga taon. Alam natin, ang ating buhay ay pansamantala lamang naman sa mundong ito. Amen po ba? Our time on earth is limited. Ano po? Biruin nyo, ngayon 2024 ay narating natin ang 2024. Ilan taon na ako? 50 plus na. 57 na po this coming. Talagang maikli lang ang buhay. Kung i-realize natin, ay tinan mo nga naman, narating natin. Pero binibigyan pa tayo ng lakas ng ating Panginoon. Binibigyan pa tayo ng opportunity na magawa at makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen? God is good. At ito na lang yung ating desire na mapaglingkuran pa ang ating Panginoon sa nalalabi pa nating buhay. Kasi life is short talaga compared to eternity. Doon sa pawalang hanggan na ating tatahakin doon sa kabilang buhay. Napakaikli lang ng panahon. Amen? Pagka nga nagse-share si Bishop, yung mga dati niyang mga batang inihandog, ngayon ay nag-asawa na, ikakasal na, at yung mga anak ay ihahandog uli. So, ibig sabihin, ibig sabihin noon, tayo ay nagkakaedad na. Amen. Meron nga pong doon sa isang kasalan, nag-bless din sa akin. Nag-bless kay Bishop, nag-bless sa akin. Sabi, sino kaya itong batang ito? Minsan hindi ko na ma-recognize kung sino yung mga nagbe-bless. Ayun pala yung bata na noon ay talagang tinuturuan pa namin noon sa children ministry. Ikaw pala yun. Ikaw ay mag-aasawa na din. Praise God. Ibig sabihin, sabi ko, Lord, talagang nagkakaedad na tayo. Ano po? At sabi nga ay, dito sa ating pinag-aaralan, ang sabi din sa Awit, chapter 90, kasi ang buhay daw ng tao ay talagang up to 70 lamang. May bonus ka pag ikaw ay naging 80. Pag ikaw ay naging healthy, ay talagang pagkakalooban ka pa ni Lord ng mahaba pang buhay. Ayan, basahin nga po natin. Psalm 90 verse 10. We live to be about 70, or we may live to be 80 if we stay healthy. But all the time is filled with trouble and sorrow. The years quickly pass, and then we are gone. Amen. Ayun minsan ang nakakalungkot. Here today and gone tomorrow. Ayun ay totoo naman yun. Lahat po tayo ay mangyayari sa atin yun. So, i-grab natin yung opportunity at yung future na ibinibigay sa atin ni Lord. Amen? Grab hold of the opportunity of your future. Ang sabi dito sa ating pinag-aaralan. So, praise God. God has, ang sabi dito, our time. Meron din akong sinulat. Because our time on earth is limited and life is short, but God has a plan for your future. May plano. Kahit maikli. Doon sa kaiklian ng buhay natin, sa plano ng Panginoon, i-anchor natin yung ating buhay sa plano ng Lord sa atin. Di ba sabi ng Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. May plano. Kung tayo mayroon tayong mga sariling plano, gagawin, ang Diyos may plano din sa atin. Napakaganda ng plano. At ang sabi din ng Acts 13 verse 36, si David, he served the Lord in his generation. Ano po? David served God's purpose in his generation. So, gano'n din po tayo. Sa ating binibigay ng Lord sa ating buhay, binibigay na lakas sa atin ng Panginoon, ipagamit din po natin sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kasi wala naman tayo ibang pupuntahan. We live for the Lord and also we die for the Lord. Kasi maatsahan ang pangako ng Panginoon po sa atin. Kaya sabi po dito, you can trust God for your future because He is a promise keeper God.
promise-keeping God. Amen? Ang sabi nga dito, sa ating kinabukasan, ano po? We can trust our Lord to guide us when you are confused. Ayan. We can trust Him. Kasi ang future natin, it is unknown and uncontrollable. Sabi ko nga po kanina, but ang sabi dito, maipagtitiwala natin ang ating buhay sa Panginoon kasi He is a promise keeper God, keeping God. Una, He guide you when you are confused. Proverbs 3:5. Ano sabi ganon? Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. God will direct your path. Amen? Pag tayo nalilito, hindi natin alam ang ating gagawin, pero pag nagtiwala ka sa Lord, He will guide your path. At tamang-tama yon sa atin. Amen? Guide you when you are confused. Hindi mo alam ang desisyon na gagawin mo this 2024, kung ikaw ba ay gagawin mo ito. So, manalangin ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. At sabi nga, acknowledge Him in your life and surely makakamit mo ang katagumpayan. Amen. And ano pa? You can trust God because He will help you when you are tempted. Ano nga ang sabi ng unang Korinto 10:13? He will help you when you are tempted. Ang sabi sa Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng tao, ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Palapakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. Yan po ay pangako ng Lord sa atin. Hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng hindi talaga natin kaya. Ibig sabihin, yung dumaan na pagsubok sa amin, kaya pala namin yun. Amen. Bawat isa po sa atin, may mga testing and trials, problem na napagdadaanan. Alam ng Lord na kayang-kaya mo yun. Amen? At bibigyan niya tayo ng katagumpayan. Sabi dito, mapagtatagumpayan natin iyon. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen? Wala namang problema na unique eh. Yung ikaw lang ang may problemang gayon. Marami ang nararanasan din ng iba. So God will help you when you are tempted. Tutulungan tayo ng Panginoon. And ano pa po? He will defend you when you are offended. Ang sabi ng Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to revenge, I will repay, says the Lord. Amen? Huwag tayong maghihiganti pag tayo ay merong mga nakakasakit sa atin. Bahala si Lord. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen, siya na ang bahala. Siya ang gaganti para sa iyo. Basta ipanalangin mo lang, nagkaroon man ng injustices sa ating buhay, bahala si Lord. Huwag tayong gaganti. Because the Lord, sabi dito, do not take revenge. It is mine to avenge. Ang sabi ng ating Panginoon, bahala ang Panginoon. At ikaw ay ipagtatanggol ng ating Panginoon. Ano pa po? You can trust God because He will reward you when you are faithful. Amen. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos, hindi niya lilimutin. Ang sabi nga ng Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Amen. Alam ng Lord ang mga ginagawa mo, yung mga pagtulong mo, yung pagsiserve mo, at i-reward ka ng Panginoon sa lahat ng ginagawa mo.
Kahit yung ito man ay hayag o lihim man ito na ginagawa mo, tumutulong ka sa iyong mga kapatid, alam ng Lord ang puso mo at siya ang maggaganti sa iyo. Amen? Huwag ka nang magrereklamo. Huwag ka nang aasa. Ibig sabihin, yung pagtulong mo is kusang loob mo. Amen? Hindi ka na, tinutulungan ko, ba't ako hindi tinulungan? Hindi na po. Ang Lord na ang gaganti doon sa kabutihang ginagawa mo sa iyong kapatid. Amen. Kasi walang nalilingid sa Diyos. Alam ng Lord ang lahat. God knows everything. Amen po ba? Kaya God is not unjust. Ang sabi nga dito, He will not forget your work and the love that you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Amen. Kaya gawin po natin yung tama, yung nararapat. Doing the right thing. Amen? Because God will reward when you are faithful. Maging sa ating pagkakaloob, sa gawain. Alam ng Lord ang puso mo na ikaw ay tapat sa Kanya sa pagkakaloob. You give your tithes, you give your offering, at ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Amen. Kasi hindi naman natin sa tao ibinibigay, kundi ang Lord. Sa gawain ng Panginoon. At siya ang magre-reward sa iyo sa lahat ng ginagawa mo. Ang daming pangako ng Diyos. More than 3,000, naging 7,000 doon sa nabasa ko. Ang dami na pala. 7,000 promises ng Lord. At yung mga pangakong yun ay mararanasan ng buhay natin. If we remain faithful to the Lord. Because God is a rewarder. Amen? Siya ang nagre-reward sa lahat ng ating kabutihang ginagawa. Praise God. Amen po ba? Naunawaan po natin yung ating pinag-aaralan. And you can trust God because He provides for you when you are in need. Amen? Nararanasan po ba natin yun? Yung provision ng ating Panginoon? Amen. Kahit noon, may mga naranasan tayo, mga sakit at karamdaman, pero God provides. Hindi niya tayo pinabayaan. Labis-labis pa nga eh. Amen? Di po ba? Ang sabi nga po dito ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. He will provide all your needs. Minsan nga, yung wants pa binibigay pa rin ng Lord. Kasi our Lord is a good God. Alam ang desire ng ating puso. At siya nga ay rewarder. Kasi naging faithful ka sa Kanya. Naging faithful ka sa gawain ng Panginoon at i-reward ka ng ating Panginoon. He will provide for you. Iyan yung mga pangako ng Lord sa atin because He is a promise-keeping God. Amen po ba? Amen. Praise God. Ayun po yung pangalawa. Yung una, sabi, leave your past behind, leave your worries, leave your failure. At ang pangalawa ay grab hold of the future. Pangatlo, na sinabi ng verse na ating binasa kanina, know what the Lord will is for you, for us. Ang sabi nga po ng Colossians chapter 1 verse 9, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So, sa ating buhay this coming 2024, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Know what the Lord's will is for us. Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa atin? Binanggit din dito, sabi ng Ephesians, yung ating Ephesians 5:17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Paano natin malalaman ang kalooban ni Lord? Sa pamagitan ng Kanyang salita.
So, hindi po magkahiwala yung will sa word. Lagi pong magkasama yun. Kasi sa salita ng Diyos tayo kukuha. Through His word. Kaya kino-quote lagi dito ni Apostol Pablo, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano po? So, we must be faithful. Ano po? Through reading ng salita. Yung ating devotion, araw-araw, kailangan natin ito. Para sa iyo din yan eh. Amen? Para sa atin din. Yung pag-meditate natin ng word, para sa kalakasan natin yan. At malalaman natin ang kalooban ng Lord. We must be faithful to His word. Ano po? Maging tapat po tayo. Sabi ko nga, yung New Year's, paggamat ang New Year's resolution natin tayo ay mag-slim na this 2024. Pero, sabi doon sa nabasa ko, we must be fat. Ano? Faithful, we must be available and teachable. Ano mo? You must be fat daw. Yung sa isang nabasa ko. Maging tapat tayo. Unang-una, sa meditation ng word ng ating Panginoon. Dito natin makukuha ang kalooban ng Diyos. Understanding the will of the Lord is through His word. Ano po? Through His word. Praise God. Kaya po, ang sabi ng ating binasa dito, ask God to fill you with the knowledge of His will. Sa ating mga panalangin, i-ask natin ang Lord, Lord, ano ba yung kalooban mo? Na nais mong gawin ko. Ano po? This 2024. Kung kinokonvict ka ni Lord na maglingkod sa Kanya, do it. Ano po? Go. Amen? Napakaraming opportunity, napakadaming way para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Praise God. Being faithful to our Lord Jesus Christ. Know what the Lord's will is for us. Tatlo lang po yun. Ano po? Maikli lang yung ating message. Ano po? So in conclusion, ang sabi po dito, God is with you every step of the way. Ang sabi nga ng Hebrew 13 verse 5, I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Amen? Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kasakasama natin siya. Amen? Kaya a new beginning, sa pasimula pa lamang, si Christ na ang magre-reign at maghahari sa ating mga puso. At sabi din ng Matthew 28 verse 20, I will be with you till the very end of the age. Hanggang sa katapusan ng mundo, kasakasama natin siya. And this is the faithfulness of God. Tapat ang Diyos sa Kanya mga salita, sa Kanya mga pangako. Kaya po, ang paalala sa atin ng Apostol Pablo sa kanyang sinabi sa Romans chapter 13 na ating mineditate ngayon, verse 11 to 14, leave your past behind, so we will live it completely and grab hold of the future and know what the Lord's will is for us. Marami pong magiging balakid para hindi natin masunod ang mga bagay na ito. Kasi, di ba, marami tayong pagdadaanan, lilipas ang mga buwan, lilipas ang mga araw, at maraming mga unexpected na nangyayari sa ating buhay. Kasi in the last days ay maraming magaganap. Ang last verse nga ang aking babasahin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, there will be terrible times in the last days. Ayan, maraming mga magaganap in the last day. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people.
Amen. Maraming mga tayong makakasalamuha na mga ganito. Maging aware tayo, huwag tayong makisama o huwag na tayong makiisa sa mga bagay na ito. Sabi nga, iwanan na natin sila. Amen? At mabuhay na tayo. Ang daming mga in-identify dito na kasi tayo ay nasa huling panahon na. Amen? In the last days, magaganap itong mga bagay na ito. Kaya maging aware po tayo na pag pinasimulan natin ang buhay natin na kasama ang ating Panginoon, a new beginning with Christ, talagang mapagtatagumpayan natin ang lahat ng binanggit po dito. Amen. So, maging yung mga Kristiyano na nga minsan ay nadideceive pa. Deny, sabi dito sa huli, having the form of godliness, but denying its power. Hindi naman makita sa kanilang mga buhay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Huwag na po tayong makasama sa mga ganon. Amen? Kailangan ay kasama natin ang ating Panginoong Jesus at siya magre-reign sa buhay ng bawat isa po sa atin. 2024 is for the Lord Jesus Christ. Amen? God bless us po sa ating Lord. Hallelujah, God. Lord, maraming pong salamat sa iyong mga salita na amin pong napagbulayan sa araw na ito. Tunay nga, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy naming mapasimulan ang aming buhay, na laging kasama ang aming Panginoong Jesus. Paggising pa lamang sa umaga, O Lord, nagagawa na namin ang iyong kalooban. Kami ay nakakapanalangin, O God, na meditate namin ang iyong mga salita. Hallelujah. At sa paglakad namin, we walk worthy, O God. We will endure, O God, and we will enjoy, Lord, the journey na ipinagkakaloob mo sa amin as your children, Panginoon, as your child. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, at tunay nga sa'yo namin inihahandog ang aming buhay, inihahandog ang taong ito, Panginoon, ng 2024, that you will reign, O God, in our lives, in Jesus' name. Lord, salamat po ng marami, pagpalain mo po ang bawat isa, anuman yung kanilang mga dinidesire, Panginoon. Lord, anumang opportunity ang dadating sa aking mga kapatid, tunay nga, nasamahan mo sila, Panginoon, and we claim the victory, O God, is with us, sapagkat ikaw ang kasakasama namin. Salamat po ng marami, O Diyos, ikaw lamang ang patuloy na mapararangalan sa amin pong mga buhay. Sa iyo lamang namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God.